friends! Welcome back to my channel. And welcome back to the episode 3 of Don't Ignore Devotions. So, as of now ay June 30 na at umuulan ngayong gabi. Yan, kung naririnig ko sa aking background, medyo lumalakas na ulan kasi I believe mayroong bagyo. Yun. So, I hope and pray na yung last episode ko, which is episode 2 of DIV, ay nakatulong sa inyo yung kung paano magawa ng devotions. For disclaimer lang, yun yung alam ko na way na paggawa ng devotion. Kasi meron din pa kasing iba pang mga paraan o kumbaga ibang term o words na ginamit para makagawa ng devotion. Pero regardless naman, as long as meron kang time with God, nakakapag-devotion ka araw-araw, then it's okay. Everything is okay. Anything is okay. At dahil July na bukas, I just wanna declare blessings upon blessings, breakthroughs upon breakthroughs, more faith in God, and more trust in God for all of us. Kasi, thank you Lord, nasa 7th month na tayo ng 2026. So, syempre, as always, God got us. And friends, I also wanna open that thing that's been going around lately. As you know, yung mga aksidente na nangyayari sa school dito sa Pilipinas. Merong namatay, merong nasaksak, merong mga hanggang ngayon ay nasa ospital at nagpapagaling pa. Meron ngayon naman ay mga nagluluksa dahil nawalad sila. And as a student na magte-third year na ngayong August at isa ding Kristiyano, napakasakit na nagkaroon ng ganitong mga aksidente sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, na kung lahat tayo ay nakakakilala sa Diyos, kung lahat tayo ay naglilingkod sa Diyos, kung lahat tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos at naglalakad sa ating Christian journey, nagpapatuloy sa ating Christian journey, imposible na magkaroon ng ganitong mga aksidente. Kaya naman, sa lahat pala ng mga tao, whether kayo man ay estudyante, guro, magulang, or whether kayo ay nagtatrabaho na, gusto ko lang sabihin at i-share talaga sa inyo na walang ganitong trahedyang mangyayari kung lahat tayo ay nakakakilala sa Diyos. Napaka-imposible. Kasi ikaw na puno ng pagmamahal at saya na galing sa Diyos, ikaw na merong kapayapaan, may peace, regardless kung meron mang problema o wala, hindi mo maiisip or hindi mo na naisip na manakit ng ibang tao or makaisip na udjukin ang ibang tao na makagawa ng ganitong bagay. We are praying that Jesus will win all campus, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Para sa susunod na henerasyon ay lahat tayo ay kilala ang Diyos. Alam ang pag-ibig ng Diyos, nagmamahal sa Diyos. At para naman syempre sa mga nagtatrabaho ngayon, hindi pa naman uli. Pwede, habang buhay pa tayo, habang tayo ay humihinga pa, habang tayo ay nagigising pa sa ating araw-araw, hindi pa naman huli para mag-turn to God. Hindi pa naman huli para piliin natin ang Diyos dahil matagal niya na tayong pinili. At araw-araw niya tayong pinipili, regardless kung ano man ang pagkatao natin. So, we are praying that God encounter us, encounter you guys, encounter everyone. And that encounter will lead for you to accept this salvation matagal nang inoffer sa atin ng Panginoon 2,000 years ago, na it will lead you to make Jesus your Lord and Savior.
Actually, for this episode is related to it. Kaya naman, ang verse natin for this episode ay nasa Romans chapter 10, verse 11. So, let me read it, guys. For those who are just seeing this video for the first time, ESV, yung version ng Bible ko. Pero ilalagay ko rin dyan ang KJV version. So, let's read. Romans chapter 10, verse 11. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Once again, for the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Yun, ang Romans chapter 10, verse 11. Sa Tagalog sabi doon, ang lahat daw na maniniwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. For everyone who will believe in Him will not be put to shame. And subok ko na yan. Since the day na ako ay nag-surrender sa Lord, since the day na I considered myself na okay, Lord, I am yours. Lord, I am yours. There was never a time na ako ay ipinahiya ng Diyos. His words did not fail yet. His promise did not fail yet. At kahit na may iba sa atin na may worries, baka ngayon lang to, yan, na baka nasimula lang kasi bago pa lang ako, baby Christian pa ako. I am telling you, stop thinking of it. Stop thinking of it because it's wrong. It's wrong as well. Just siya. So how can you think that God will ever fail? So, since we are believing in God, we are believing that He will not put us to shame, we can or should, number 1, trust in Him. Magtiwala sa Diyos. Imposible na naniniwala ka sa Diyos nang hindi ka nagtitiwala. Yan, ibang paniniwala sa pagtitiwala. Yan, magkaibang bagay yun. So, kung kaya nating magtiwala sa mga tao nakapaligid sa atin, kung kaya natin na magtiwala sa mga bagay na sundin naman ay pwedeng mawala or pwedeng matapos, ay dapat mas nagtitiwala tayo sa Diyos na hindi magbabago. Sa Diyos na will be the same since yesterday, today, and forever. Yon. And number 2 is we can or we should have faith in God. Kasi kung una, naniniwala tayo sa Diyos, nagtitiwala tayo sa Diyos, dapat nananampalataya din tayo sa Diyos. Kasi sabi nga sa Bible, faith is the assurance of things we hope for. Things unseen. Yan. Faith is the assurance of things we hope for. Things that are unseen. Yan. Yun ang faith, ang assurance natin na hindi, kahit hindi ko pa nakikita ngayon, naniniwala ko. Alam ko that God will make me victorious because I am serving a God who is victorious. God will give me victory dahil ako ay nagsiserve sa Diyos na victorious na. Yan. Bibigyan tayo ng panalo, ng pagkapanalo. Matitikman natin palagi ang pagkapanalo dahil sa Diyos. And if ever man na tayo ay malose, and if ever man na tayo ay matalo, that is still a win. Why? Kasi, because of that, we learn something. So, it's still a win moment. Natuto tayo. At, itong natutunan natin, dapat i-apply natin sa buhay natin.
so that we can be a better child, so that we can be a better person, so that we know better. Yun. So faith is the assurance of things we hope for. We hope for. Faith daw ang assurance ng mga bagay na ating naasahan. Tayo ay umaasa na mangyayari kahit hindi pa natin nakikita sa ngayon. Kahit na may kahit pa. Yan. Manampalataya sa Diyos. And the last one, the number 3, is we can or we should. But in this part, we should. Number 3, we should remain in God and stay in God. Remain or stay in God. Yan. Kasi, syempre, kung naniniwala ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos, nananampalataya ka sa Diyos, bakit ka aalis? Or kumbaga, bakit mo kalilimutan ang isang bagay na dapat ay hindi nakakalimutan? Pwede ba na makalimutan natin ang Diyos? Pwede ba yun? Pwede ba kalimutan natin yung mga mabubuting at magagandang bagay na ginawa niya sa buhay natin? Pwede bang makalimutan natin kung paano niya tayo iniligtas sa mga problema na dumating sa ating mga buhay? Pwede ba yun? So, I'm saying this at kasama siya sa 3 things na yon kasi sa reality, pero hindi ko alam kung bakit nangyayari pa rin yun paminsan na may iba na dati ay nakikita natin sa church, ngayon ay hindi na nag-church. I'm not in the right position to judge. I'm not in the right position to throw words at them. But I am praying na, yun nga, hindi natin makalimutan ang kabutihan ng Diyos. Kung ang reason man natin ay nasaktan tayo ng kapwa natin, or kumbaga, may something na hindi natin matanggap, regardless of anything, nasa-test ang ating faith. Kung mananatili pa ba tayo sa Diyos kahit na ganito ang nangyayari? Nanatili pa ba tayo sa Diyos kahit na iwasan tayo ng mga kaibigan natin, mawalan tayo ng trabaho, mananatili ka pa ba sa Diyos? Kasi yung mga bagay na meron tayo ngayon, pwedeng maluma. Yung mga tao na kasama natin ngayon, pwedeng sumama na sa ibang tao, ganyan, hindi na tayo ang samahan, or kaya parang pwedeng magkaroon ng conflict, ganyan, tapos naging way yun para hindi na kayo magsama, hindi na kayo magkita, nagkaroon na kayo ng other friends, ganyan, or pumunta sa malayong lugar. All things are temporary. Even the person, alam natin sa ngayon ay imposible na gawin yun sa atin. All things and even a person are temporary. One thing's for sure, that God will never ever forsake us. That God will never leave us. And He is faithful. And He is the same yesterday, today, and forevermore. Kaya naman, magsimula na tayong maniwala, magtiwala, manampalataya, at manatili sa Diyos dahil hindi tayo mapapahiya. So see you on the next episode.